ang fokusan daw ho, mga boss chief amo, sir, ay kesa daw ho rally-rally, mga boss chief amo, sir, ang fokusan na lang daw po, mga boss chief amo, sir, ay yun daw pong ito, Itong political battles ay mag-i-scale up sa 2026. ayan na. Bago ko umpisahan, mga bossing, ako ho hanggang ngayon naniniwala na si Bus Batu de la Rusa, no? Na si Bus Batu de la Rusa, mga kababayan, meron na po talagang warrant of arrest yan. Sabi nga ni Ombudsman Remulla, meron ng warrant of arrest. Hindi pa lang napipirmahan ng penal. No? O hindi pa lang natatatakan ng penal. Pero meron. Kaya nga po, di ba, tingnan nyo ang reaction nung ni Batu de la Rusa, mga kababayan. Yung kampo niya, hindi na nagpapakita. Eto, lugi mamamayang Pilipino. Kasi po, sumusweldo si Bus Batu sa Senado, pero hindi po nagtatrabaho. Di po ba? At mga kaibigan, mga bossing, ang sunod po dyan, wala pong iba, kundi si Bungo. Kasama naman po talaga si Bungo, mga bossing. Di ba? Pero sa January pa daw, which is ngayon na. Nako, mabigat ito para sa mga DDS. January, Bongo. Tapos kakahuli lang kanina kay Pokis. Mamaya pag-usapan natin yan. Kakahuli lang. Tapos, ayun yan, nakalabas na din. Pag-usapan natin si Pokis. Mamaya. Halimbawa ay may isasampa uling impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Meron po talaga, February yan. Uh, Sa unang araw po na mapapawalang bisa na po yung 1-year ban nung unang impeachment, panigurado, nandiyan na po agad yung mga magsasampa ng impeachment case kay Vice Presidente agad-agad. Tapos meron ding mga kaso na naka-file sa ombudsman. Plunder cases, etc. Hindi lang kay Vice President Sara, kung hindi pati sa kanyang mga kaalyado katulad ni Bongo. Ayan na! Uy! Dahan-dahan ka dyan, ha? Nandyan yung mga DDS. Baka sumakit ang dibdib. Sekyamas! Dahan-dahan, ha? Si Bongo, narinig nyo na. Kami ho, mga bossing, kahit nasabihin ninyo, anong paulit-ulit ninyo sabihin, naniniwala pa din kayo kay Trillanes. Paano kami hindi maniniwala? Ma'am Princess Paris, sabi ni Trillanes, mahuhuli. Si Buloyski, nahuli naman. Sabi ni Trillanes, mahuhuli. Nasa unang listahan si dating Pangulong Duterte. Ganon naman din ang nangyari. Nagkatotoo naman din yun. Bakit kami hindi maniniwala sa kanya, di ba? At eto po, si Bongo, sinabi din ni Trillanes, Disyembre, which is yun nga, naulinigan natin kay Ombudsman Remulla, si Bongo, si Bato, at January, si Bongo naman. At saka sa kanyang kapatid na si Pulong Duterte. Opo! Pati si Pulong na. Ito ho, mga kababayan. Totoo pala talaga yung sinasabi ni Pulong, no? Ni dating Senador Antonio Trillanes na walang iyakan, Pulong, ha, kapag lumabas na din ang ICC warrant sa'yo, ha, walang iyakan, ganon. Hindi ho kaya yung 17 biyahe sana ni Pulong Duterte, mga bossing, paghahanap ho kaya ng asylum iyon? Baka makatsamba, no? 17 bansa, applyan ko ng asylum. Baka makatsamba Di ba? At least, ligtas dyan sa ICC. Dapat, kailangan ang mag-approve sa iyo, Pulong, kung sakaling ganun yung lakad mo dyan sa 17 bansa. China. No? Kasi China, hindi ka makukuha ng ICC. Di ba? Tuloy, pati si Pulong.
Dagdag pa dyan ay hinahunting na ng ICC si Senator Bato at posible na mag-issue rin ng international warrant ang ICC kay Bongo. Aray ko po. Panibagong naratibo, kinidnap. May bago na naman po tayong maririnig na ganyan. Kinidnap na po si Bus Batu. Kinidnap na po si Bongo. Kinidnap dati ang dating Pangulo. O, maririnig na naman ho natin yung mga naratibo na ganyan, mga bossing, ha? O, kaya, medyo wag na kayong magtataka. Okay? Na maririnig ulit natin yung mga yan, mga kababayan. So, may ganong klaseng offensive laban sa mga Duterte itong taong ito. Buo yan. Isa-isahin natin. Subukan lang ho natin, mga kababayan, kung kaya nating isa-isahin. Pero tingin ko hanggang March, yun lang yung kaya ko na posibleng maibigay sa inyong tip, no? January, o yan, unang linggo, no? Si Pokis, arestado. O, mamaya, susunod nating topic yan. Bongo, Bato de la Rosa, posibleng makuha ng ICC ng January. Iyakan, DDS. O, yan, di ba? Pagkatapos naman ho nun, mga kababayan, Marso at Pebrero, posible, maaari na yung impeachment naman ni Vice Presidente Inday Sara Duterte. Iyakan na naman mga DDS niyan. Ay, naku, ganyan. Tapos, i-connect naman nila yung sinasabi ng Vice Presidente na kasi tatakbo ng 2028, alam nila na mananalo yung Vice Presidente, kaya nila, ayan, paulit-ulit yung impeachment. Ayan, yung February na magiging magiging naratibo nila o iyakan nila. Marso naman, mga bossing, tingin ko, yung mga nakasuhan, no, yung mga nakasuhan doon sa mga flood control, yung mga senador ng mga DDS. Tingin ko baka eto na yung hulihan portion, Marso. Di ba? Abril, baka eto na yung third line up o yung third pangatlo na warrant of arrest naman kay Pulong Duterte naman, Abril. Mayo, baka ayoko sabihin, magagalit mga DDS. No, hindi naman ho tayo kagaya ng mga DDS na patay na si Ombudsman Remulla. Wag na nating sama yon, no? Baka hindi, totoo lang ho, may posibilidad, no? Syempre, katandaan na din ng tao. Pero wag na nating ituloy doon. Hanggang doon na lang muna ho. Ngayon, pumunta tayo. Ito pala kanina ang eksena, mga bossing, doon sa pagkaka-aresto kay Pokis. No? Yung nakasuhan, no, mga kababayan, ng inciting to sedition. Ito pala mga eksena doon. Tingnan nyo ho, mga boss. Criminal case against us is karapatan naman. Mamaya na yan. Ito muna. Hindi ito optional!